good morning sa inyong lahat, lalo na sa mga ng mabuhay. Good morning sa inyo. Mga nag-promise sa akin, Yoroshiku onegai shimasu. Hindi tayo unlad. Kamusta naman ang morning ninyo? May tilapia na ako, wow. Ang sarap naman nito. Ang tambok pa ng tilapia ko, ha? So, grabe, masarap kainin yun. At saka ang bangus ko, ang laki-laki. Hindi ako binigyan ng maliit, ha? Kaya, naku, pasensya na kayo. Iilang piraso lang ang isang box. Kasi talagang malalaki ang tilapia. At saka ang bangus. Grabe. Pasensya na kayo, ha? Kasi conforme yun sa laman ng kahon. Ngayon, syempre, magbikwenta tayo. Natural lang, nag-business tayo. Meron tayong konting makukuha, diba? Kung iwapares ko dun sa dati kong presyo, wala naman tayong magagawa nun. Hindi na pwede yun dahil kukunti lang po ang laman ng kahon. Dahil talagang malalaki siya. Malalaki, matatambok ang tilapia ng mabuhay. Yes. Malalaki, matatambok, matataba, malulusog ang tilapia ng mabuhay. At ang bangos, ang lalaki talaga, ang sarap nung nakulagyan ng ano yun, ang sarap. Naku, parang gusto ko na naman nang gumawa eh. Mauna pa ako sa mga bibili muna kaya ako, no? Tapos, paksiw o inihaw. Sarap, no? Pasensya na po kayo, ha? Kasi, napakasarap ng ganong tilapia at saka ng ganong matatambok na bangos. Ang tatambok, gusto nyo makita? Pakita ko sa inyo. Malaki po talaga. Pakita ko sa inyo, ha. Ito po ang sinasabing matatambok, matataba, malulusog ang tilapia ng mabuhay. Ay, napaka ano po talaga. Napaka lalaki. Talagang malalaki po ang tilapia niya. Ito. Pakita ko sa inyo, talagang malalaki po. Grabe. Hindi siya maliit. Hindi siya talagang malalaki. Naku po, pati bangos, ang lalaki. Tingnan nyo yan. Oh, ang laki-laki ng bangos. Oh. Tingnan nyo yung tilapia. Oh. Katatambok. Ang lalaki talaga. Large. Baka extra large pa yata akin. Binigay sa akin. Talagang sobrang lalaki. At saka ang bango. Oh my goodness. Ang bango, hindi siya naamoy. Kasi kapag ka ang gilik pa lang, maaamoy mo na pagbukas mo ng, dumarating pa lang yung dumarating pa lang yung kahon, maaamoy mo ng gilik. Pero ito kasi sinukuhanan ko na to, talagang masarap dito ang bango. Sa tilapia. Kaya ako totoo po yan. May magandang may murang ang bangos. Hindi mo makakain. May tilapia ang mura, hindi mo makain. Mas maganda na yung medyo di ba? Medyo sikat. Dahil masarap. Okay na yun. At least, di ba? Sikat ka. Pinag-uusapan. Ibig sabihin, sikat ka. Di ba? Kaya mas maganda na yon. Magandang kainin, masarap kainin. Dahil maganda, bakit? Pag ginanyan mo, malaman. Pag kinurot mo, malaman. Diba? Maganda kainin ang matabang tilapia at saka malaking bangos. Malaki po sila. Maliit pa akin. Malaki po ang bangos sa tilapia dumating. Kaya pasensya na kayo, ha? Kung ano ang ating presyo, ha? Malaki po kasi talaga. At saka isa pa, konti lang po ang laman ng, siyempre, ganun. Pag malalaki, konti lang ang laman ng kahon. Alam nyo na yon. Kung negosyante ka at marunong ka at meron kang ganito, alam mo yon, diba? Ibig sabihin lang nun, masarap siya. Ganon. Maraming nga tayong nabili. Maraming nabibili ba? Yun ang anihin natin. Hindi baling mahal, basta masarap. Diba? Ganun yun eh. Para ka lang diba? Yung gusto mo siya eh. Sarap ba yan? Tikman natin. Kasi kung hindi natin titikman, hindi natin malalaman na masarap siya. Aba, kaya palang mahal. Ang sarap pala. Ganun yun eh. Parang mga ganyan lang ang buhay, diba? Masarap na bangos, kahit mahal, bibili ako. Pero mura, maliit, tapos hindi pa makain, wag na lang.
Guys, ganyan po talaga kailangan. Maging utak ka. Di ba? Mahal siya kasi masarap siya. Di ba? Swerte ka na lang kung meron kang murang makikita na masarap din. Swerte-swerte lang naman ang buhay. Pero talagang napakatambok ng, naku, Diyos ko, napakatambok, napakalaki ng tilapia ng mabuhay. Sarap kainin. Sarap iprito, lagyan ng steam, tapos lagyan mo ng butter, lagyan mo ng masarap yan, Diyos ko. Tapos yung lagyan mo ng mga sangkap sa loob, ihawin mo. Wow, pagbukas mo, naku, maano yung taba sa'yo, o diba? Oo, mas masarap yung kainin, diba? Kumain tayo. Darating din po yung mga daing na bangus. Darating din po yung tinapang bangos, tinapang galunggong. Ano-ano lang po sila, ha? Hintay lang tayo. Umorder na po ako. Tapos, pagkatapos nung dating pa yung mga spare ribs na buto-buto na mura, baboy, atay, manok, darating po siya. At meron tayong isaw. Yes! May isaw tayong darating, ha? Yun ko sa inyo, ha? Barbecue na to. Kahit nasa loob ka ng bahay, gusto mo mag-barbecue, pwede rin po. Oo, pwede rin po yun. Pwede. Totoo lang. Usok, pusa mo lang isang bintana mo dyan, iganon mo yung ventilador para doon mapupunta yung sa bintana yung nyo, kasi diba kung meron naman kayong, kung tinatamad kayo lumabas, ngayon kung hindi naman tinatamad lumabas dun sa tabi ng bahay nyo, ganun, totoo, marami na pwedeng paglagyan ng barbecue, totoo lang. Yun ang mga regalo sa amin, ayun, nandun, bago pa yun, isang beses pa lang yata nagamit yun. Tapos hindi na nagamit ulit. Kasi nga, tinambakan ko na rito ginawa ko ng tambakan to kasi mahirap na walang tambakan ang bahay. Kasi sa bahay mo, sa loob ng bahay mo mangyayari, doon mo naman itatambak lahat yun, di ba? Ang dami ko nang naipatapon. Nagbayad pa ako. Buti na lang may okay lang yung magbayad eh. Buti na yang merong akong natanungan. Ngayon, tinuruan nga niya ako. Doon lang pala nakikita yun sa tapos pwedeng kang tumawag doon. Ayun, natapon na. Ngayon, sabi sa akin, huwag daw masyadong nakabolga. Kaya pala, dapat pala, mas marami pa ako mailalagay doon kung pinagtapis ko yung mga upuan na inano ko. Bilo mo, di ba? Binigyan ako ng dito. Kasi nga, naano ako doon sa customer, sa ko, mga ninong ko sa kasal yun. Binigay sa akin. Tapos, sabi ko sayang eh, di ba? Tinapon ko rin, nagbayad pa rin ako. Dapat pala ginanong ganun, chap yun. Tama. Hindi ko naman alam, wala naman kasi kung lalaking mag-chap yun, ako lang. Ako nga lang naglagay dun sa dami. Yung pwede kong lalaki, pwede kong babae kasi. Lahat ng trabaho dito na ako lang naman eh. Pati yung ng bubong na ganyan. Nagpagawa ako sa pamangkin ko. Tapos ako nagbubuhat ng mga ilalagay ko dyan. Ako nag-ayos. Lalaki ko dito. Ang babae namin nagtatrabaho. Ganon. Baliktad. Asensya na kayo ha. Story lang naman to. Para mayroon tayong konting tawa. Pero totoo po yun. Ako lahat ang nagbubuhat. Oo. Kasi nga may opera siya, di ba? May opera. Lakas to eh. Kaya bigyan ako ng Lord ng lakas. Di ba? Oo. Tapos, lahat yan napipihit ko. Basta ginusto ko at sabi ko, Lord, alam mo na, may tulungan mo ako. Napipihit ko, nagtataka nga sila eh. Napihit mo yan, nabuhat mo yan, ano mo yan. Oo, nandiyan lang naman si Lord. Simple lang. Tsaka gusto mong gumanda. Dahil ka magpasalamat kay Lord. Gaganda ka. Totoo yun. Hindi ka papangit. Kasi, alam mo ba, mas magandang gumanda ka kaysa nung pumangit ka. Habang tumatanda ka, mas magandang gumaganda ka. Kaysa naman bata ka pa, pumapangit ka na. Diba? Linisin mo ang kalooban mo, ibig ko sabihin. Linisin mo yung puso mo. Huwag ka magtanim ng galit sa mga umaaway sa'yo, at sa mga nang-iinis sa'yo, at sa mga ayaw sa'yo, at sa mga inggit sa'yo. Huwag kang magtanim ng galit doon. Tumawa ka lang para smile before your open ng heart. Ano sinasabi niyo dyan? Totoo yun. Ako, totoo talaga po yan. Totoo.
tawanan mo silang lahat at ibigay mo silang lahat kay Lord. Alam mo, maraming naiinggit sa'yo. Ganun lang gawin mo. Lord, bahala ka na sa kanila. Alam ko naman. Diba? Ganun lang yon. Ayaw ka nilang amasenso, dinadown ka nila, bigay mo sila sa Lord. Tignan mo, hindi ka nila napapababa. Kasi nandyan ka lang. Alam mo kung bakit? Kung bakit? Totoo lang to ha. Kasi wala kang ginawang masama sa tao. Totoo yan. Ang puso mo, nasa kanilang lahat. Nagpapatulong, tulungan. Siyempre, nagpapatinda sa'yo, tinda mo. Siyempre, ganun lang yon. Tumulong ka sa mga tao. Yon, ganun yon. Ngayon, chinichismis ka, bahala sila. Huwag ka magpapaliwanag. Huwag mo silang intindihin. Alam mo kung bakit? Alam naman ni Lord yun. Diba? Kay Lord ka magsabi ng problema. Yan ang isa sa lahat. Huwag sa mga tao. Kung may problema ka, i-direct mo sa Kanya. Huwag ka magkwento ng mga problema mo sa lahat ng tao. Bakit? Ano ba gagawin nila? Tatawanan ka na lang nila sa isip nila at tamang-tama yun sa mga inggit sa'yo at ayaw na ayaw ka nilang umunlad. Totoo yan. Diretsahan na tayo. Ang umuunlad dito, ayaw nila. Kaya kailangan kapit ka sa taas. Sa taas ka kumapit, sa taas ka manalangin, sa taas ka magsabi ng mga problema mo. Hindi sa mga yan. Totoo lang. Ha? Yan po ang totoo. Nako. Approve ko na yan. Muting tawa tayo. Ito yung ano lang naman. Ano tatawag dito? Nagsasabi lang ng totoo. Totoo yan. Kung may problema kayo, huwag nyo sabihin kung kahit kanino. Sa kaibigan nyo, sa ano mo, huwag. Sa Diyos mo i-direct. Direct ka sa Diyos. Paggising mo ng umaga, humarap ka sa Kanya, sa silangan, sa ano man. Basta sa Lord ka humarap. Si Lord ka usapin mo, mararamdaman mo yan. Totoo lang. At saka kayo, pag nasa simbahan na kayo, simbahan na yon. Yung puso nyo, linisan nyo na. Huwag na kayo magsabi ng kung ano-ano. Kung may makita man kayo na ano sa inyo, pabayaan mo lang siya. Ganun yun. Kung talagang ikaw nasa Lord, kung talagang nilinis mo yung puso mo, diba? Huwag kang pumunta ron para lang maghusga. Huwag kang pumunta ron para lang makakita na hindi maganda. Hindi yun ang pinuntahan mo doon. Ang pinuntahan mo doon, si Lord. Kahit may napapansin ka pa, kahit hindi ka binate, kahit ano ka, hindi sa'yo yun. Hindi ka magdadala nun. Siya. Diba? Siya ang magdadala nun, lalo na kung kinakausap mo siya, parang wala siyang nakikita. Hindi ka magdadala nun. Siya, dahil nagkukunwari siyang, ano siya ng Lord. Totoo yan. Linisin mo ang puso mo. Kapag may nakita kang kahit ano dyan, nakapantasan or what anuan, huwag mong pansinin kasi si Lord ka eh. Kay Lord ako nagpunta, bakit ikaw papansinin ko? Ganun lang yon, di ba? Kaya kung meron sa iyong hindi bumate, hindi umano, okay lang. Ini-isnab-isnab ka, okay lang. Pagtawaran mo na lang siya kasi bakit? Hindi malinis ang puso niya. Nagpapakitang tao lang siya. Di ba? Ganun yun. Ganun ang talagang nagmahal kay Lord. Totoo. Ganun. Huwag kayong mabahala. Nakikita ni Lord yan. Basta ikaw mag-thank you ka, Lord, thank you. Naranasan ko yung ganito na pinilagpasan ko. Thank you, Lord. Ganon. Lagi mong sasabihin yun. Magpasalamat palagi. Banggitin mo lagi sa isang araw ang Lord. Sa isang araw, kahit isang araw lang, banggitin mo siya. Nagpasalamat ka sa Kanya. Totoo yun, ha? Kasi lahat ng sinasabi ko, naranasan ko. Kaya sinasabi ko, hindi na ako nagsasabi sa mga tao ng problema ko. Ang sinasabi ko, kay Lord direkta ako. Dumidirekta ako kay Lord, dumidirekta akong pag-akap, inaakap niya ako. Kaya ito, kung malakas, kahit na sabihin mong lolang-lola na ako, binigyan niya ako ng lakas eh. Biruin mo, saan ka makakita sa loob ng ang ikot ko yung bahay na yan? Sino kasama ko? Si Lord lang. Oh, diba?